Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagkumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang gumagawa ng daan sa ipagkakasundo, sapagkat sila ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga inuusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ipinagdiriwang po natin ang araw ng ating kalayaan. Ako po ay bagong pari noon at aming seminaryo ay nagpunta sa mental hospital. Ang tawag ngayon doon ay Center for Mental Health. At ipinapaliwanag po ng doktor yung iba't ibang uri na mga may sakit na nasa loob ng center. Merong malayang naglalakad, pero may mga nakakulong dahil sila ay bayolente. At habang kami naglalakad na ganyan, dumaan kami doon sa mga selda na mayroong mga nakakulong na pasyente. At habang kami naglalakad, mayroong isang pasyenteng sumitsit. Ay alam niyo naman tayo mga Pilipino, pag may sumisitsit, lumilingon tayo, hindi po ba? No? Ay di lumingon kaming ganyan. Sabi ng doktor, bakit? Sabi ng pasyente, anong kasalanan ninyo? Bakit kayo nakakulong? Ano daw ang kasalanan namin, bakit kami nakakulong? At sabi ng doktor, bakit mo sinasabing kami nakakulong? Sabi ng pasyente, kasi nasa loob kayo ng selda. Alam nyo, hanggang ngayon pinagnililayang ko yun. Nakakulong siya at ang pagitan namin ay ang rehas. Maaring malaya kaming naglalakad, pero sa mata ng isang pasyente, kami ay nakakulong. Hindi ibig sabihin na ikaw ay malayang nakakapaglakad, malaya ka. Hindi. Hindi nga nakakulong ang ating bayan, pero hindi tayo malayang nakakapangisda sa sarili nating dagat. Hindi po ba? Hindi. Marami tayong mga bagay na hindi natin nagagawa. Bakit? May mga nag-aalipin sa atin. Hindi lamang ang seldang nagkukulong.
Ano sinasabi sa mga pagbasa? Ay kalawang pagbasa ay nagsasabing ano? Ang kasalanan ay nagkukulong. Hindi ka malayang gumawa ng gusto mo dahil meron kang kasalanan. Minsan, ang ating mga karamdaman ay dala ng ating mga kasalanan. Hindi tayo malaya. Ang ating mga karamdaman na nagkukulong sa atin. Simula nung ako'y na-stroke, marami ng bawal. Marami ng bawal. At anong sabi ng doktor? Father, tandaan ninyo, marami na kayong bawal. Hindi na nyo kayang pwedeng kainin lahat. So anong tanong ko sa doktor? Dok, ano po ang hindi ko pwedeng kainin? Sabi niya, basta masarap, hindi pwede. Bawal. Kaya pag may nagyayaya, sasabihin, Father, kain ka. Ang tanong ko, masarap ba yan? Masarap ito, Father. Ay, bawal. Hindi pa. Simple lang, hindi po ba? Ano? Malaya ka, may pera ka, pero hindi ka malayang pwedeng kumain. Hindi po ba? May pera ka, pero may karamdaman ka, kaya hindi ka makaalis. Mga minamahal na mga kapatid, maraming bagay ang nagkukulong sa atin. Pero anong meron sa unang pagbasa? Nung tayo ba'y malaya, pinahalagahan ba natin ang ating kalayaan? Yun po ang mahalagang tanong. Nung tayo po ba ay naging malaya, pinahalagahan ba natin ang ating kalayaan? Ang sagot ay, hindi. Yun ang malungkot na kwento. Hindi natin pinapahalagahan ang ating kalayaan. Ang isa sa nagkukulong sa atin ay ang maling kaisipan. Sabi nga, merong isang lalaki na nagmamaneho, pinasok niya yung one way, nakalagay naman, no entry, one way. So hinuli siya ng pulis. Sabi niya, bakit mo pinasok yan? Kita mo namang one way, hindi mo nakita doon, no entry? Nakita ko po. Ay, bakit ka pumasok? Alam mo naman palang no entry. Kasi hindi ko po kayo nakita. Mga minamahal na mga kapatid, ano may ibig ko sabihin? Pag makakalusot, lulusot. Hindi po ba? Hindi tayo gumagaling kasi alam nating bawal yung pagkain pero mahilig tayong kumuha ng konti. Di ba? Nay, bawal sa inyo. Konti lang. Di ba? Nay, alam niya namang bawal sa inyo. Ano sabi ng mga may sakit? Patayin mo na lang ako kung ayaw mo akong pakainin. Di po ba? Matitigas ang ulo natin. Maling pag-iisip ang isa sa nagkukulong sa atin. Sabi nga na isang kwento, mayroon dalawang monghe na sila'y tatawid sa ilog at merong babae na gustong tumawid pero nahihirapan. Bawal sa mga monghe ang tingnan ng babae pero naawa yung isa. So anong ginawa niya? Binuhat niya yung babae para makatawid sa ilog. At pagtawid, binitawan na niya. Patuloy na naglalakad yung mga monghe. Pagkatapos sa isang oras, sabi ng isang monghe, bakit mo binuhat? Alam mo namang bawal. Ano sabi ng isang monghe? Isang oras ko lang binabayon. Hanggang ngayon, bit-bit mo pa ang pag-iisip. Hindi po ba? May mga katanungan. Ano po? Anong hindi ko makalimutan sa parokyang ito? Sorry. Karanasan ito Nung ako po ay na-assign dito, panahon ni Monsignor Clem, hindi po ba? Ang una kong pinasok sa parokyang ito ay ang Adoration Chapel. Yan ang una kong pinasok. At paglabas ko, wala na ang aking sandalyas. Ni hindi nag-iwan ng tsinelas ang kumuha ng sandalyas ko. At naglalakad akong yapak. At sabi ng mga nasa opisina, bakit po kayo naglalakad ng yapak? Abay, kinuha ang sandalyas ko Matagal na nangyari yon. 26 years na akong pari.
Pero anong katotohanan? May mga bagay na pwedeng patawarin, pero hindi pwedeng limutin. Di po ba? Tanggapin natin. May mga sugat ng kahapon na hanggang ngayon kumikirot-kirot. Kaya dapat nag-iingat tayo. Inuulit ko. Unang-una, hindi rehas ang nagkukulong. Ikalawa, maling pag-iisip. Ikatlo, pangit na karanasan. Ano po ang ebanghelyo? Mapapalad. Mahalaga po yung salitang mapapalad. Sa ibang translation, masaya. Mali po yung masaya. Sapagkat hindi lahat ng masaya, mapalad. At hindi lahat ng mapalad, palaging masaya. Ang mahalaga, mapalad tayo. Bakit tayo mapalad? Sapagkat kinalulugdan tayo ng Diyos. Ano po ang tema ng ating nobina, ng ating piyesta? Turuan mo kaming manalangin. Merong nagtanong, Father, paano ba matutong manalangin? Ang sagot ay, tanggapin mo na hindi ka marunong magdasal. Sapagkat pag sinasabi mo ng marunong ako manalangin, ay wala nang ituturo sa iyo. Hindi po ba? Anong ituturo mo sa marunong na? Anong ituturo mo sa maalam na? Higit sa lahat, anong ituturo mo sa mayabang na? Hindi po ba? Wala. Si San Antonio de Padua ay isang santo na marunong manalangin. Anong pamantayan ng isang marunong manalangin? Kapag siya'y nagdasal, dinidinig. Yun ang pamantayan. Sapagkat hindi lahat na nagdadasal, dinidinig ng Diyos. Tama po ba? Kaya, ang pwedeng guro ng panalangin ay yung pag nagdasal, dinidinig. Si San Antonio, alam natin, dinidinig ang kanyang panalangin. Sa panahon ng taggutom, nanalangin siya at isang karitela na hinihila ng kabayo na walang tao ay punong-puno ng tinapay para sa mga nagugutom. Kaya nga isa sa simbolo ng pagkasanto ni San Antonio ay tinapay. Tinapay. Anong klaseng tinapay? Hindi ko alam. Wala ako noon eh. Hindi po ba? Ang mahalaga, ang Diyos ang nagkakaloob ng tinapay. Pero, tinuturo ni San Antonio ang anong tinapay na dapat tinatanggap? Ang tinapay na Eucharistia. Ang tinapay na hindi lang nakakabusog, kundi nagdudulot ng buhay na walang hanggan. Ikalawa, si San Antonio ang isa sa mga santo o natatanging santo na hawak-hawak ang ninyo. At ano sinasabi niya? Kung kinagigiliwan ka ng Diyos, ikaw ay merong malinis na puso. Kung kinagigiliwan ka ng Diyos, ibig sabihin, ikaw ay merong malinis na puso. At yun po ang palaging hamon sa mga mananalangin. Ang alin? Kinagigiliwan ba ako ng Diyos? Natutuwa ba ang Diyos sa akin kapag ako'y nagdadasal? Di po ba, O sasabihin ng Diyos, ito na naman, reklamador. Di po ba, Kasi maraming nagdadasal, hindi naman talaga humihingi, nagre-reklamo lang. Di po ba? Ang sekreto ng tunay na manalangin ay marunong magpasalamat. Dahil ang ugat ng kasayahan ay ang pusong marunong magpasalamat. Ilang beses ko po yung sinasabi. The secret of a happy people is a grateful spirit. Not all happy people are grateful people, but all grateful people are happy people. Hindi lahat na masayahin marunong magpasalamat. Pero yung marunong magpasalamat, masayahin.
Mga minamahal na mga kapatid, sana po ang biyaya ng nobinang ito ay ano? Ako ay maging malaya, hindi sa rehas na nagkukulong, kundi sa anumang kasalanan o karamdaman na naging balakid upang ako'y maging malaya. Ikalawa, nawa ako'y maging malaya sa maling pag-iisip at pangit na karanasan. Ikatlo, sana'y maintindihan ko na ang giging mapalad ay yung kinalulugdan ka ng Diyos, kinagigiliwan ka ng Diyos. Ang pang-apat ay ano? Sana marunong tayong magpasalamat. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang pagpapala. Maliit man o malaki, ay tamang dahilan para magpasalamat. Mga minamahal na mga kapatid, inaamin ko, minsan mahirap na hindi mo makain ang hindi mo ang gusto mong kainin. Kasi masarap talaga yung bawal hindi po ba? No? Kaya pag inaalok ako, Father, gusto kong kainin pero hindi ko makain. Ano sinasabi ko? Ay, nakatikim na ako niyan. Yun na lang. Di po ba, no? Ay, nakatikim na ako niyan. Nagpapasalamat ako sa Diyos na kung ano man ang aking karanasan, meron akong binabalik-balikan na maganda. Kung ano man ang pangit sa kasalukuyan, hindi ako nawawalan ng pag-asa sapagkat ang Diyos ay tapat noon, ngayon, at bukas. Amen. Sana po ang ating panalangin ay wag lang tayong maging malaya, kundi kinagigiliwan tayo ng Diyos. Hindi lang maging malaya, kundi kinagigiliwan ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin.